ba mga kababayan, habang sobrang init po ng isyo ng mga palpak na flood control project, kung matatandaan nyo ng mga nakaraang araw or mga nakaraang linggo, may ibinulgar po etong si Senator Aping Lacson about po dyan sa mga flood control project na nangyari dyan po sa may Oriental Mindoro. So ngayon mga kababayan, ito nga yung pinakamalupit dito, pinakamasakit dito. Kung sino pa yung mga nagtatrabaho ng maayos dyan po sa DPWH, sila po yung nadadamay doon sa issue at yung mga tiwali dyan mga kababayan na dapat talaga pinagtatatanggal, yung iba dyan nasa posisyon pa rin. So ngayon kung titingnan nyo, may nakita po tayong balita na kung saan meron daw pong isang na-reassign mga kababayan, sabi dito sa ABS-CBN News, na-reassign ng Regional Director ng DPWH Mimaropa na si Engineer Gerald Pacanan sa harap ng ginagawang investigasyon sa maanumalyang flood control project, partikular sa Oriental Mindoro, inilipat si Pacanan sa Central Office ng ahensya mga kababayan. Pinalitan siya ni Engineer Edita Babaran bilang OIC Regional Director ng DPWH Mimaropa. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, ito po kasing si Engineer or Director o Regional Director, Engineer Gerald Pacanan, ito po mga kababayan ay masasabi po natin na isa sa matino na empleyado ng DPWH. Dahil nga kung titingnan nyo mga kababayan sa totoo lang, napakabilis po nitong umaksyon. Kapag kasi palpak yung isang district engineer, automatic tinatanggal po niya. Wala nang paliwanag. Tinatanggal po niya once na pumalpak yung isang district engineer. Ang nakakapagtaka lang kasi dito, bakit kinakailangan na i-reassign pa siya kung gumagawa naman po siya ng matino dyan sa may Oriental Mindoro. Ang pinakamalupit pa dyan mga kababayan, nagmula po kasi lahat ng mga isyong ito nung may isang gobernador na pinapayungan ng alalay na pinupuna yung mga palpak na flood control project. Pero kung titingnan nyo mga kababayan kung titingnan nyo, ang isa kasi sa problema at ugat dyan po mga kababayan sa may Oriental Mindoro yun pong dredging. Dahil nga, meron po kasi ditong nakita tayo na kung saan, kung ipi-play po natin ito, mababasa nyo yung nakalagay na caption na kung saan dito daw po sa may Oriental Mindoro, meron daw po mga nagsasagawa dyan ng quarry. May nagde-dredging dyan mga kababayan at yung pinanghahawakan na permit ay galing po sa isang gobernador. Dyan po mga kababayan sa lalawigan ng Mindoro. So ngayon kung titingnan nyo, i-play po natin itong nakita nating balita na kung saan mga kababayan, habang nakaplay yung video, may mababasa tayo dito, ito. Yan. Sabi dito, sand dredging, sa Gloria permit lang ni Governor Dolor ang hawak daw. Alam naman po natin kapag ang isang lugar kinakwari, automatic kapag umuulan, gumuguho yan. So ngayon, kung ayaw ni Governor Dolor na magkaroon ng mga sira-sirang flood control dyan, dapat ihinto na po nila dyan yung ginagawa nilang mga quarry. Kasi yan po yung nakakadagdag sa totoo lang mga kababayan ng pagguho ng mga lupa dyan. Anyway, tuloy pa natin. Sabi dito, maraming tanong, kulang sa kasagutan. Bakit daw? Tuloy pa natin. Ayan Governor Dolor claims may permits. May environmental assessment daw. Yung isinasagawang dredging mga kababayan or yung mga pagkakwari dyan sa mga ilog at saka dun sa iba pang lugar dyan po sa may Oriental Mindoro. Alam naman po natin kapag minimina yung isang lugar, kapag kinakwari yung isang lugar, automatic lumalambot yung mga lupa niyan at kapag umuulan mga kababayan, kahit pasabihin natin na matitibay yung mga establishmento na inilalagay dyan, once na naguhuan yan, guguho at guguho pa rin po yan. So ngayon, ituloy pa natin. Sabi dito, pero walang malinaw na public consultation, walang independent review. Yun daw pong isinasagawang quarry. Tapos kung titingnan nyo mga kababayan, di ba lakas-lakas ng loob na kainitan, pinapayungan ng alalay, pinupuna yung mga flood control para palabasin na ang may kasalanan yung ibang mga politician. Hindi ko naman sa ipinagtatanggol yung ibang mga politician, kung kailangan nilang managot, dapat silang managot. Pero sana naman kung maghuhugas kamay,
dapat mga kababayan, marunong ding umako ng kasalanan. Ang problema kasi, gaya nga po ng sabi ko sa inyo, hindi naman guguho ng guguho yung lupa dyan or hindi naman guguho ng mabilis yung mga lupa dyan sa may Oriental Mindoro kung hindi lang sana kinukwari. Kung hindi lang sana mga kababayan, minimina. So ngayon kung titingnan nyo, bukod pa po dyan, may nakita pa tayong isa. Eto, yan. Na kung saan sabi dito, pagmimina ang totoong dahilan ng grabing pagbaha sa Mindoro. Ituloy natin. No? Dahil hindi lang ulan ang dumadaloy kasama ang tilings mula sa dredging at mining daw. So ang dahilan daw po ng pagbaha din dyan po sa Mindoro ay yung ginagawang dredging mga kababayan at yung ginagawang pagmimina. Kasi nga sabi ko sa inyo, kapag kasi halimbawa yung isang bundok minimina ng minimina, yan din po yung nagiging dahilan ng pagguho ng lupa. Pangalawa naman mga kababayan, yung kinakwari naman, yung isang bundok or yung mga ilog dyan, patuloy na kinakwari at pinapayagan ng mga local government dyan, ibig sabihin, yan din yung mga dahilan kung bakit binabaha eto pong Mindoro. So ngayon ituloy pa natin. Sabi dito dahil hindi lang daw ulan yung dumadaloy, kasama daw yung mga tilings mula daw po sa mga dredging at saka sa mining. Tuloy pa natin. Tilings winawasak ang mga tulay at dike na proteksyon laban daw po sa baha. Grabe. Labanan ang maling pagmimina, protektahan ang Mindoro. Yan po yung sinasabi dito. Kasi sa totoo lang, hindi naman po mamamayagpag yung mga nagmimina na yan kung yan po ay pinipigilan ng mga local government dyan po sa Mindoro. Especially kung walang pahintulot yan ng mga governor, mga mayors, mga kababayan, hindi naman po magpapatuloy at mamamayagpag yung mga pagmimina dyan. Kaso nga lang ang problema, hinahayaan lamang po siguro nila. Kaya po ngayon, ang nagiging resulta ng dahil po sa mga pagmiminang ginagawa dyan, pinabaha yung mga kababayang Pilipino natin dyan po sa Mindoro. Anyway, tuloy pa natin. Sabi dito, protektahan ang Mindoro. So ngayon mga kababayan, bukod pa po dyan, kung matatandaan ninyo, balikan natin etong patungkol dito po kay Pakanan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung babasahin nyo yung komento ng mga kababayang Pilipino po natin, sinasabi po dito, hindi dapat isisi kay Engineer Gerald Pakanan dahil tapat siya sa kanyang serbisyo. Masipag at tapat si Engineer Pakanan, marami siyang project na nakakatulong talaga sa atin. Ang dami nang nagawa ni Engineer Pakanan sa infrastructure project na nakakatulong sa mga tao sa may Maropa. Isang pagkukulang ng ibang personnel, siya agad daw po ang tinamaan. Kasi sa totoo lang, napakabilis po nitong umaksyon. Ito po talaga naninibak yan mga kababayan ng mga district engineer. So ngayon, ang problema nung nagsalita na yung governor na pinapayungan ng alalay, pumupuna ng kung ano-ano mga kababayan, at biglang di umano'y naguhugas kamay, yung mga taong matitino na empleyado ng DPWH, yun po yung tinatamaan. So ngayon, i-play po natin itong nakita nating video na kung saan mga kababayan, wait lang, lakihan lang natin. Yan. Na kung saan mga kababayan, ayon po dito sa Arangkada Balita, DPWH Maropa Regional Director Engineer Gerald Pakanan kay Oriental Mindoro Governor Cormelito Bonsdolor. Ito po yung salita niya mga kababayan. Kasi si Governor po kasi yung nagsasalita mga kababayan habang pinapayungan nung alalay at pinupuna daw yung mga palpak na flood control project. Anyway, tuloy pa natin. Sa perspektibo, lahat po ng proyekto ng gobyerno ay gobyerno po yun. Mag-aari po natin lahat. So wala po dapat magsasabi na kailangan ng permit. Ako po mismo, gusto ko pong linawin. Ang nakita ko po, narinig ko po dun sa TV na ginawa ni Gob, humahanga po ako kay Governor. Kung ako man po ang gobernador ng lalawigan, tapos may nangyayaring ganyan, siyempre sasama po ang loob ko. At saka ipagtatanggol ko ang aking lalawigan. Mahanga ako kay Gob at sa naiintindihan ko. Actually, tinawagan niya ako, nagagalit siya sa akin dahil sa nangyari. Humingi po ako ng patawad sa kanya at saka buong mamamayan ng Mindoro.
Dahil hindi po yun dapat nangyari. Ulitin ko, hindi po dapat nangyari. Pero hindi ko po instruction, personally, or mga tao ko man, na pagbawalan ang kahit sino. Lalong-lalo na ngayon na may issue tayo. Kasi 'di ba naglabas ng isang video yung governor, mga kababayan, ng Oriental Mindoro. Ano yung sinasabi? Pinagbabawalan daw siyang pumasok doon daw po sa mga nasirang flood control project para inspeksyonin po niya. Ngayon maliwanag naman na sinasabi ni Engineer Pakanan, mga kababayan, na wala naman daw po silang wala naman daw po silang ipinagbabawal dito kay governor, mga kababayan, na inspeksyonin yung mga nasirang flood control project. So ngayon ituloy pa natin sa flood control. Bawal natin pigilan ang kahit sino. Ipakita natin sa lahat na may ginagawa tayo dito. Kung mayroon mang nasisira, kasi sabihin ko pwedeng cause yan ng climate change natin, ng ragasa, pwede rin attributable yan sa contractor kung may pagkukulang sila. Malalaman natin yan, pero bawal natin yan pigilan kasi mali po yun. Ito, kasi sa totoo lang, mga kababayan, alam nyo kasi sa isyong ito ng flood control project, lahat maghuhugas kamay dito. Lalo na yung mga politiko na nakinabang talaga sa mga flood control project, mga kababayan. Siyempre, naandyan na rin yung mga politiko na naiinis kasi hindi naisama. Nakukuha nyo yung pinupunto natin, mga kababayan. Ngayon, talagang gagamitin nila itong issue ng flood control project para magpabango po ng kanilang pangalan. Yung ibang mga politiko dyan na masyado ng abusado. So ngayon, kung mapapansin nyo, di ba, lalo na dun sa mga politiko na sangkot sa mga anomalyang flood control project, saglip na aminin nila yung pagkakamali nila, ano po ginagawa nila. Sila pa mismo ang nag-iimbestiga at pilit nilang pinapaamin yung ibang tao na wala naman talagang kinalaman dyan po sa mga flood control na yan. So ngayon, ang isa pa dito, mga kababayan, kung sino pa yung mga sangkot na politician, sila pa yung nag-iimbestiga. Which is mali. Kasi nga naman, kung mapapakinggan nyo yung live natin kagabi, ano ba yung sinasabi natin? Dapat ipaubaya na lang talaga ito sa isang independent body na talagang mag-iimbestiga dito po sa mga flood control na hindi po nakokontrol ng mga politiko. Kasi unang-una, kung yung mga sangkot na mismo, yung mga sinasabing may kasabwatan doon sa mga kontraktor, may ugnayan sa mga palpak na flood control project, tapos sila pa ang mag-iimbestiga, diba magmumukha lang katawa-tawa? So ngayon, parang ang nangyari kasi dito, kung makikita ninyo, nag-live itong siguro tao ni Governor at sinasabi na hindi siya payagang pumasok at inspeksyonin yung palpak na flood control project daw po dyan sa may Oriental Mindoro, which is mali naman pala kasi wala naman po palang ganon. Malaya naman po pala siyang mag-inspeksyon, lalo na at siya yung ama ng lalawigan ng Mindoro. Sa tingin nyo, mga kababayan, sino ba ang utu-uto na magbabawal sa isang gobernador na inspeksyonin yung mga palpak na flood control project dyan? Gobernador yon. Diba, ama ng lalawigan ng Mindoro yon. Kaya nga dun pa lang sa live ni Governor Dolor ata yun, mga kababayan, habang pinapayungan siya ng alalay niya, kung mapapansin nyo, di na rin kapanipaniwala minsan Di umano, kasi nga, ikaw ba naman, governor ka, pagbabawalan ka na inspeksyonin yung isang palpak na flood control project? Siyempre, sino bang utu-uto ang gagawa niyan sa'yo? Governor ka nga. Pero anyway, mga kababayan, gaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, nakakapanghinayang lang kasi isa po ito sa matinong empleyado ng DPWH dahil unang-una, eto po talaga kapag ka may problema yung mga district engineer po niya, kapag kapalpak yung proyekto, mga kababayan, yan po ay ina-actionan po niya agad. So ngayon, kung titingnan nyo, etong nakita nating balita about po dito kay Pakanan, sabi po kasi dito, ayon kay DPWH Mimaropa Regional Director, Engineer Gerald Pakanan, sinibak na niya ang mga project engineer at lahat ng tauhan na naka-assign daw po dun sa mga palpak na flood control project. So ngayon, ito, i-play po natin. Ang project engineer, nire-relieve ko na po ang project engineer dito sa proyektong ito. Okay? Sa government side, nire-relieve ko po. Hindi lamang po ang project engineer, nire-relieve ko rin po ang lahat na kung sino ang naka-assign dito sa project na to para maging transparent. Ilalagay ko po dito bagong engineer, bagong mga tao para po maiwasan kung mayroon man, I'm speculating, para po maiwasan kung mayroon man collusion or nag-uusap-usap ang contractor at saka yung engineer.
Ayan o. Diba? Ang bilis umaksyon mga kababayan. Kaya nga nakakapanghinayang kasi maayos po ito na empleyado ng DPWH. Ako naniniwala ako dito mga kababayan kasi unang-una, kita nyo naman yung komento ng mga kababayang Pilipino natin. Especially siguro yung iba dyan, taga Mindoro pa. Diba na sinasabi na maayos yung mga proyekto na pinamumunuan nito pong si Engineer Gerald Pacanan. Tapos ngayon, merong mga politiko na maghuhugas kamay at ibabagsak yung sisi doon sa mga empleyado ng DPWH. Yan po mga kababayan yung sinasabi ko sa inyo kagabi pa doon sa live natin na ang pinakakawawat maapektuhan dito yung mga district engineer na nakipagsabwatan doon sa mga politician para magkaroon ng mga ghost project at saka po mga substandard na mga proyekto ng gobyerno. Tapos ang huli, sa huli mga kababayan, yung mga district engineer na yon, yun po yung pinakamaiipit kasi doon ibabagsak lahat ng sisi. At nangyayari na nga ngayon. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, ang pinakamasama nga lang dito, kung sino pa yung tao na nagtatrabaho ng ayos, yun pa yung nare-reassign dahil nga po sa nangyaring investigasyon dito po sa palpak ng mga flood control project, di umano, dyan daw mga kababayan, sa Oriental Mindoro. Pero kung titingnan nyo naman, sa interview ni Secretary Bunoan, dito po mga kababayan Tycon ata ito, pakitama na lamang po ko, Storycon, mga kababayan nilinaw po ni Bunoan na wala daw pong ghost project dyan daw po sa Oriental Mindoro. So ito, i-play po natin. That they're talking about. That is the problem kasi. It's actually the barangay that they're talking about, the barangay captain that they're talking about. Now I had been given the report. Yung pong sinasabing na post projects inauhan ho, hindi ho totoo yan. I think there was just a little miscommunication where the locations are. Kasi ang sinasabi yata nila, wala silang nakita doon sa may sitio, yung sitio DK. Yung mga kababayan Pilipino po natin na taga Oriental Mindoro, malaya po kayo makapagkomento dito po sa ating channel. Kahit yung mga team replay na mga taga Oriental Mindoro, malaya po kayo makapagkomento kung may mga ghost project po ba dyan sa inyong lugar or kung may mga substandard na proyekto. Malaya po ninyong mai-comment yan sa ating comment section. Anyway, tuloy pa natin. Okay, na sinasabi nila. But I think it's in Barangay Apitong naman po. Barangay Apitong. Okay, you're saying that the projects really do exist, but they're Mali not lang. in Yes, where the po. barangay captain is saying they should be. Yes po. Sige. Is the problem kasi. Ipagpalagay natin mga kababayan, walang flood control project dyan po sa Oriental Mindoro, pero merong mga proyekto na talagang substandard. Yan na lang mga kababayan, para fair. Ipagpalagay natin, oo, walang mga ghost project dyan po sa Oriental Mindoro, pero kita nyo naman, yung mga dinala ng baha mga kababayan, na mga flood control project na yung iba pa nga wala daw pong bakal. So kung gano'n mga kababayan, sige pagpalagay natin wala ng ghost project, pero kita nyo naman mga substandard, yung iba mga proyekto dyan po sa may Oriental Mindoro. So para sa akin kasi mga kababayan sa totoo lang, ang isa na dapat tuldukang problema dyan po sa Oriental Mindoro ay yung laganap na pagmimina at isa pa yung laganap na pagkakwari. Kasi nga naman, kung wala na sa lugar yung pagkakwari, talagang kahit anong gawin ng mga flood control project dyan, kahit palakihin yung mga flood control project, kung yun namang dinadala ng baha, puro mga mga lupa na mga kababayan, dahil nga sa pagkakwari, nadadala na yung lupa, wala talagang mangyayari doon sa mga flood control project. Kataasan pa, mabarahan lang na mabarahan yan hanggang sa masira. So, ang dapat itigil dyan, ang dapat gawin dyan, pahintuin yung mga dredging, and then mga kababayan, yung mga pagkakwari dyan at yung pagmimina. Kasi nga minsan wala na talaga sa lugar yung ginagawa nilang pagmimina, kaya ang ending kapag umuulan, gumuguho yung lupa. So ngayon, sa pinakamagandang sinabi ni Secretary Bunoan, ito yung isa sa medyo naunawaan natin mga kababayan. Ito, play po natin. Meron ngang nananawagan sa akin na ako po raw Hindi ako, aminado ko. Nananawagan ako na nung hindi pa siya nagre-resign, na mag-resign na po siya for delikadesa. ay mag-leave o kaya po ay mag-resign dahil po sa isyong ito. Yan po sana ang madaling gawin
mag-resign o talikuran ko ang problema. Pero hindi po ang pag-alis o pag-iwas ng responsibilidad ang tamang paraan ng paghahanap ng solusyon. Sa akin po, tatanggapin ko accountability, pero tandaan po ninyo, hindi ko po kukonsintihin at papayagan ang anumang uri ng korupsyon na nangyayari. Taas noo ko pong sinasabi sa inyong lahat. Mas marami po. Hindi daw papayagan pero nangyari na. Hindi daw papayagan mga kababayan yung corruption pero nangyari na. 'Di ba yung iniimbestigahan nga ngayon ay yung mga yung anomalies sa mga flood control project mga kababayan at yung matinding corruption sa mga proyekto ng gobyerno especially dun sa mga flood control. Hindi nga niya papayagan yung corruption pero nangyari na. Ang matitino at mahuhusay ng mga tao sa DPWH. Yan, dito naman mga kababayan ako talaga naniniwala na hindi lahat po na nagtatrabaho sa DPWH talagang mga abusado mga kababayan sa kaban ng bayan at talagang puro pera lang yung iniisip. Meron pa rin talaga mga kababayan ng mga tao na talagang tapat sa kanilang tungkulin. Katulad dito, si Engineer Gerald Pacanan mga kababayan na kung saan bukod sa napakarami ng award niya kasi sobrang dami ng nagawa po niya sa DPWH bilang director mga kababayan, regional director, talagang makikita naman po natin yung agarang pagresponde niya sa nangyayaring investigasyon dito po sa issue ng maanumalyang flood control. Dahil nga, yung mga engineer na naka-assign sa mga proyekto ay pinagsisisibak po niya. So yun ay isang magandang paraan at isang magandang bagay ng pagpapakita ng pagpaparusa sa isang tao na may ginawang pagkakamali. Yung sibakin mo sa trabaho and then kasuhan kung ito ay may nagawang kasalanan. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, sa akin lang naman, nanghihinayang ako dito kay Engineer Gerald Pacanan dahil na-reassign. Kasi unang-una, dapat siya yung regional director dyan po sa Mimaropa, dapat siya po yung nagresolba sana ng problema dyan mga kababayan. Pero gaya nga po ng sabi ko, kung sino pa yung mga matitino sa DPWH, yun pa yung naiilipat mga kababayan, nare-reassign kahit gumagawa ng mabuti. So ngayon, kayo, mga kababayan, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.